Isang malamlam na gabi sa Maynila. Si Rica ay nakatayo sa harap ng salamin. Tinitingnan ang sarili. Tinititigan ang kanyang taglay na alindog at kagandahan. Siya ay matangkad, may malalim na mga mata, at ang kanyang mga labi ay may mapanuksong ngiti. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tunay na masaya. Ang galit sa mga lalaking kanyang pinapalit sa kanyang buhay ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang gabing tulad ng mga nakaraan, nagpunta siya sa isang bar na puno ng mga kalalakihan. Doon nakilala niya si Ronald. Isang matipunong lalaki na may kaakit-akit ng ngiti. Agad na nahulog ang kanyang mga mata sa mga mata ni Ronald. At alam niyang hindi ito magiging ordinaryong gabi. Nagkaroon sila ng masayang pag-uusap. At si Ronald, na tila napakabihasa sa pakikipagkilala, ay mabilis na nakatagpo ng koneksyon kay Rica. Nang mag-unlock si Ronald na dumaan sa kanyang apartment, hindi na nag-atubili pa si Rica. Sa kanyang mga mata, siya ay may isang misyon. Hindi siya natatakot, hindi rin siya nagdadalawang isip. Para kay Rica, bawat lalaki ay isa lamang bahagi ng kanyang paghihiganti. Pagdating nila sa apartment ni Rica, ang magaan na pakiramdam ni Ronald ay nagbago. Naramdaman niyang may kakaibang tensyon sa hangin, pero hindi niya ito pinansin. Habang nakaupo sa sofa, inalok siya ni Rica ng alak. Nang magtagal, naramdaman ni Ronald na parang nagsisimula ng mawala sa kanyang isipan ang mga saloobin, at ang mundo sa paligid ay nagiging malabo. Hindi niya alam, ngunit ang mga mata ni Rica ay naglalaman ng isang misteryo at maitim na plano. Ang mga magaan na usapan ay nauwi sa tahimik na katahimikan. Si Rica, habang nakaupo sa tabi ni Ronald, ay nagsimulang magsalita ng mga bagay na hindi niya madalas sabihin sa iba. Mga saloobin at puot ng pagkamuhi. Nagulat si Ronald sa biglaang pagbabago ng tono ni Rica. Ngunit hindi niya pa rin iniisip na siya ang magiging isa sa mga biktima. Mabilis sa mga pangyayari. Bigla na lang inatake ni Rica si Ronald at pinaulanan ng mga saksak gamit ang isang napakatalim na punyal. Wala nang pagkakataon si Ronald para magtaka at makatakas. Mabilis siyang tinakasan ng lakas at tuluyang nabuwal sa sahig. Sa bawat pag-agos ng kanyang dugo, nakatitig siya kay Rica at nakita niya ang malamig na mga mata ni Rica. Narinig niya ang kanyang tinig na parang tinatawag siya sa kanyang kadiliman. Habang ang katawan ni Ronald ay dahan-dahang nawawala ng buhay, bumalik sa isipan ni Rica ang mga pangyayaring sa kanyang nakaraan ay tuluyang nagpabago ng kanyang buhay. Isang batang babae pa lamang siya noon. Si Rica na lumaki sa isang tahimik at masayang tahanan. Ang kanyang ina ay puno ng pagmamahal at si Rica ay isang batang masayahin at punong-puno ng pangarap. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago. Sa isang gabi na punong-puno ng takot at karumal-dumal na pangyayari. Isang gabi,
Habang natutulog siya sa kanyang kwarto, narinig ni Rika ang napakalakas na sigawan mula sa kusina. Agad siyang tumakbo palabas. At ang nakikita niyang eksena ay nagbigay sa kanya ng kalituhan at matinding sakit. Ang kanyang ina ay nakahandusay sa sahig, duguan. Habang ang lalaki na hindi niya kilala ay patuloy na sinasaksak ang kanyang ina. Hindi siya makakilos sa sobrang takot. Ang brutal na pagpatay ng isang lalaki sa kanyang ina ay nag-iwan ng isang sugat na hindi na kayang maghilom kailanman. Ang kanyang ama ay matagal nang wala sa kanilang buhay at hindi nila kayang protektahan ng kanilang pamilya. Sa araw na iyon, naisip ni Rika na hindi kayang baguhin ng mga babae ang mundo ng mga lalaki. Base sa kanyang mga nakita at nasaksihan, ang mga lalaki ay may kakayahang magtago ng kanilang tunay na kulay at gamitin ng kanilang kapangyarihan para saktan ang mga babae. Sa bawat saksak na ginagawa ng lalaking pumatay sa kanyang ina, naramdaman ni Rika na ang mundo ay pinalitan ng isang napakadilim na lugar. Mula noon, isang matinding galit ang lumago sa kanyang puso laban sa lahat ng kalalakihan. Hindi na niya kayang kalimutan ang brutal na pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ina. Habang lumalaki, natutunan ni Rika na gamitin ang kanyang kagandahan at alindog upang magpanggap na hindi siya magdadala ng anumang galit o pinsala kanino man. Ngunit ang bawat lalaki na nakikilala niya ay nagsisilbing bahagi ng kanyang paghihiganti. Mabilis siyang nakakapag-hook up sa mga lalaki. Ngunit sa tuwing nagtatapos ang kanilang napakadilim at nakakarimarim na gabi, si Rika ay hindi pa rin nakakaramdam ng kasiyahan. Sa halip, siya ay nauubos at nalulumbay. Ngunit hindi siya humihinto. Isang misyon lang ang kanyang nasa isip, ang maghiganti. Habang ang katawan ni Ronald ay hindi pa tuluyang nawawala, napansin ni Rika na may narinig siyang kalabog mula sa pintuan. Isang mabilis na tunog na kumalabit sa kanyang isipan. Ang hindi inaasahang bisita ay dumating. Si Liza, isang detective na nangunguna sa mga kasong may kinalaman sa mga hindi pa nahuhuling kriminal, at kabilang na si Rika. Si Liza, matalim at maingat sa bawat hakbang, ay matagal nang iniimbestigahan si Rika. Naramdaman ni Liza ang koneksyon sa pagitan ng mga kasong ito at kay Rika, at nagsimulang magtaka kung may iba pa bang dahilan sa likod ng mga krimen. Si Liza ay may sariling sugat at bighati mula sa nakaraan, at naramdaman niyang may kaugnayan si Rika sa isang malalim na paraan. Sa bawat hakbang, naramdaman niyang may sikreto sa likod ng mga mata ni Rika. Mga sikretong gusto niyang matuklasan. Habang si Liza ay nagsisimulang magsaliksik, naramdaman niyang si Rika ay hindi basta-basta matatakot. Si Rika ay hindi lamang isang kriminal. Siya ay isang babae na may sugat na nagbukas sa madilim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Si Liza ay nagsimulang magtanong ng mga personal na katanungan sa buhay ni Rika. At sa kabila ng kabiguan ng kanyang investigasyon, nagdesisyon siyang makipag-usap kay Rika ng mga personal na bagay. Habang nag-uusap sila, isang sandali ng katahimikan ang dumating. Isang bagay na tumakbo sa isip ni Rika.
Si Liza. Isang tanong at mahinang lumabas sa labi ni Rika. Bakit ako? Isang babae na may malasakit sa kanya. Si Liza ay nakaramdam ng kahawig ng kalungkutan at napagtanto niyang si Rika ay hindi lamang nagiging kriminal dahil sa kanyang sariling galit. Ito ay biktima. Ito ay dahil sa trauma. Sa isang sugat na hindi maghilom-hilom. Habang si Rika ay tinatanggal ang mga labi ni Ronald, hindi pa rin niya alam kung anong magiging epekto ng pagtuklas ni Liza sa kanya. Siya ay patuloy na tinatanong ang kanyang sarili. Hanggang saan siya kayang magtago? Magiging tagapagligtas ba si Liza? O siya rin ay magiging isa pang biktima sa madilim na mundo ni Rika? Sa huling mga sandali ng gabi, nakita ni Liza ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng pintuan. Tinatanggap ang isang pahayag mula kay Rika. Ang galit at takot ay naghalo sa kanilang mga mata. At isang huling tanong ang nasa isip. Magiging kaalyado ba siya ni Rika? O siya ba ang magiging susunod na biktima? Ang katotohanan ay patuloy na nagtatago sa likod ng kanilang mga mata. At sa huli, ang bawat desisyon ay maaaring magtakda ng isang bagong landas na hindi inaasahan.